Tuturuan ko kayo kung paano magpa-transfer of ownership ng iyong sasakyan ngayong taon. Applicable ito sa kotse o sa motor. Ang ginawa ko pala ay sinabay ko na ang pag-transfer of ownership at renewal ng registration sa LTO para isahang emission testing na lang. Pero kung mayaman ka, pwede mo namang hindi pagsabayin. Ganito kasi yon. Kapag magpapa-transfer of ownership ka, kailangan mo magpa-emission testing. Pag magre-renew ka ng rehistro mo, kailangan mo din ng emission testing. So madodoble ang bayad mo sa emission testing. Kaya para makatipid, mas magandang pagsabayin mo na lang. Sa Pasig ko pala aasikasuhin yung sa akin. Kaya kung taga-Pasig ka, sakto to sa'yo. Ang mga kailangan mong documents para makapagpa-transfer of ownership ka ay una, HPG clearance. Pangalawa ay deed of sale. Make sure lang na nakanotaryo ito. Pangatlo, original OR at CR ng sasakyan mo. At pang-apat, dalawang valid na ID mo at ID ng nagbenta sa'yo ng sasakyan. Make sure lang na may 3 signatures ang ID mo at ang ID ng taong nagbenta sa'yo. Kapag meron ka ng mga documents na nabanggit ko, paki-photocopy lahat at siguraduhing at least 4 na kopya bawat isa. Disclaimer pala no. Alamin mo pala muna kung saan located ang mother file ng sasakyan mo sa LTO. Importante ito dahil dun ka mismo pupunta sa LTO kung nasa ng mother file mo. Makikita ito sa Certificate of Registration mo. Pwede nyo ipatransfer yung record nyo sa pinakamalapit na LTO sa inyo. Para sa karagdagang impormasyon, mas magandang magtanong na lang kayo mismo sa LTO para mag-guide kayo properly. Una kong inasikaso is yung HPG clearance. Pumunta ako sa HPG station dito sa Pasig. Located sila sa tapat ng Department of Education sa may Meralco Avenue. Wala pala parkingan sa lugar nila. Kaya ang ginawa ko is pumunta ako doon mismo sa lugar kung saan magaganap ang stencil. Makikita nyo na nasa right side ko ang Ultra. Kakaliwa ako dahil andito na ang kanilang stencil area. Dati kasi ay sa Meralco Avenue ito, pero not sure kung kailan pa sila lumipat. By the way, meron na rin palang emission testing dito at insurance. So di na kayo lalayo pa. Nasa isang lugar na lang lahat, pero meron pang bilihan ng insurance doon sa loob mismo ng LTO Pasig. Pwede rin kayo kumuha doon. Nagpark ako dyan at naglakad papuntang HPG. May bayad pala ang parking dito, 50 pesos. Pagdating mo doon, ibibigay mo ang mga documents na nabanggit kanina. Lahat dapat ay original kopya. Deed of sale, official receipt, and certificate of registration. ID mo at ID ni seller na may mga pirma. Kapag naabot mo na, ay i-check nila ito. After nila i-check, bibigyan ka nila ng papel at kailangan mo pumunta ng land bank para magbayad. Ang land bank is located sa tapat lang ng HPG. Ang singilan ay 650 piso. Ipapakita mo lang sa guard yung papel, bibigyan ka ng number at iaabot mo sa counter ang number at ang papel na galing sa HPG. Pagkatapos mo magbayad sa land bank, balik ulit ako sa stencil area kung saan ako nagpark. Iaabot mo ngayon yung resibo na galing land bank at mga documents na pinasa mo galing sa HPG at iaabot mo dito sa mga nakaupo sa tent. Kailangan mo pala sagutan yung papeles na binigay ni HPG at ipa-photocopy iyon kasama ng mga documents mo. After mo maipasa sa kanila ang mga papeles mo, sisimulan na nila ang stencil. Recap lang. Ang mga papeles na hawak nila ngayon ay ang deed of sale, OR and CR, ID nyo pareho ni seller, papeles na galing HPG, at yung resibo galing sa land bank. Pagkatapos ng stencil, pababalikin ka nila sa HPG. Hawak mo ulit yung mga papeles na nabanggit kanina, plus yung macro etching certificate na galing sa stencil area. Pag naipasa mo na lahat ng papeles kay HPG, kailangan mo bumalik after 3 working days para makuha mo yung HPG clearance na kailangan mo para ma-process ang transfer of ownership. By the way,
7 araw lang ang validity ng HPG clearance, kaya kailangan mo planuhin ng mabuti ang pagkuha nito. Pagkatapos ko makuha ang HPG clearance ko, nagpa-emission testing na ako. Dito lang din sa may stencil area. Ang binayad ko ay 550 piso. Sa insurance naman, ang binayad ko ay 1,380 piso. Meron na rin palang photocopy dito sa loob. Yung isa may lunch break, yung isa wala. Meron din canteen, so wala ka na po problemahin pa. Sa likod lang kayo mag-park dahil mahigpit sila dito. Bawal ka maghintay sa harap mismo ng emission dahil magiging sagabal ka sa mga sasakyang dumadaan. Ang mali ko lang is lumabas pa ako ng area. May daan pala sa loob going to emission testing. Yung insurance pala is mabibili mismo doon malapit sa tent. Siya rin pala mismo yung naniningil ng parking fee. Pagkatapos ng emission ay dumiretso na ako sa LTO Pasig. Located naman ito sa Henares Compound sa may Shaw Boulevard, Kapitolyo, Pasig. May parking fee dito, 30 piso. Pagkapasok mo sa loob, iaabot mo lang yung mga papeles mo. Ulitin natin, total kumpleto na tayo. Hihingin nila ang original na deed of sale. Pangalawa ay ang original na kopya ng OR at CR mo. Kasama rin ang 2 valid ID mo at ni seller. Of course, yung HPG clearance, yung insurance mo at yung emission testing result. Magko-conduct ulit ng stencil. After that, papasukin ka na sa loob at ipaprocess na ang papeles mo. Ang total palang binayaran ko sa LTO ay 2,555 piso. Transfer of ownership at renewal ng registration. Meron din pala nakalagay sa resibo na late fee. Siguro, yung late na yon, yung pag-transfer ng ownership. Dahil sa deed of sale ko, ang nalagay doon na date is Agosto 2024. Anong petsa na ngayon? Pebrero 26, 2025. Dahil imposibleng late ako dahil Marso pa mapapaso ang aking rehistro. Early renewal nga ako eh. Sana ay may naitulong ako sa inyo kung paano magpa-transfer of ownership. Di ko alam kung paano tatapusin to. Okay, thanks, bye!